terms of regulatory body, sobra-sobra naman ng regulatory body yan. Meron ng regulatory guidelines ang Facebook and YouTube. Tapos gagawan pa natin ng sarili natin. Bakit? Dahil masakit yung sinasabi ng vlogger na to. Samantalang sa inyo nagsisimula yung fake news. Pakinggan natin itong balitan to. Regulation. Sa social media para labanan daw ang fake news. Wow. Pinag-aaralan na raw ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media para malabanan ang fake news ayon sa Malacanang. Pero para sa dating opisyal ng palasyo, mismo ang pamahalaang Marcos Jr. naman daw ang pinanggagalingan ng fake news. Samantala, kukumpirmahin ng palasyo sa DILG chief ang katotohanan tungkol sa kontrobersyal na rescue operation sa dinukot na Chinese student. Si Cresalyn Catarong sa report. Ayan so makikita nyo dito sa report na ito, sa report, nalalabanan daw ang fake news ng Malacanang. Pero tingnan ninyo, within their ranks, within sa SILG natin, DILG secretary, at saka itong Malacanang, hindi nagtutugma yung kanilang reporting. So, pag hindi nagtugma, ano ibig sabihin nun? Yung isa mali, yung isa tama. O pwedeng parehas mali, pero ibinalita nila, ang tawag doon. O di fake news yun. So, sino ngayon ang fake news? Pakinggan natin to. Panahon na raw na magkaroon ng regulatory body sa social media. Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz. Sinabi niyang sa movies, may nagre-regulate na kung saan saklaw ito ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ayan, katulad yan. MTRCB. Meron ganyan. So gusto niya yung social media magkaroon din ng ganyan. Or baka yung social media ipasa ilalim niya rito. Yun ang siguro plan nila, just to regulate and to control. Why do you need to control? Diba? Why do you need to control the voices of itong mga yung free speech? Bakit nyo kailangang i-regulate? Katulad yan, nakakapagbalita naman ng mainstream media, may isa iba kami. Kapag peke naman yung balita ng mainstream media, naglalabas ba sila ng iratum? Di ba? Kasi nga, merong sariling utak, kukote, ang mga Pilipino, kaya nilang i-challenge lahat ng pwede nilang at gusto nilang i-challenge. Hindi ba? Pero may nasa-sanction ba sa mga mainstream media kapag nagbalita sila ng mga inaccurate na mga balita? Di ba? Wala naman. Tuloy-tuloy pa rin naman sila. May prangkisa pa rin naman sila. Di ba? Katulad itong MTRCB na to. Kaya po nagkaroon ng MTRCB. Sabi nga ni Banat Bay, pinag-aralan daw niya yan nung sila'y naging member nito. Dahil din yan sa diktadurya. Ito daw MTRCB, tatak diktador daw to. Bakit? Kasi nung mga panahon ng martial law, marami sa mga aktivista na mga galit sa administrasyon ni Marcos Sr., ang nilabas nila yung kanilang mga istorya, nilabas nila yung kanilang mga saloobin through pelikula. Parang si Jose Rizal, di ba? Sinusulat niya sa kanyang No Limit Angere, El Filibusterismo, yung pang-aabuso ng mga Espanyol. So, ganun din to si MTRCB. Binuo ito noong panahon ni Bongbong Marcos, ni Marcos Sr., binuo ito para i-filter lahat ng mga pelikula na medyo masakit ang batikos or masama ang tabas ng dila patungkol sa Malacanang. Kaya hindi na umunlad-unlad yung pelikulang Pilipino dahil sa mga ganitong regulatory body na alagpasan na tayo ng maraming bansa pagdating sa politika. Pagdating sa pelikula. Di ba dito nakatali pa rin tayo dito sa MTRCB na to. We are still at the beg and mercy of MTRCB. So, ibig sabihin, ang MTRCB, ang bumuo niyan, isang diktador. Therefore, itong MTRCB, pwedeng galawang diktador. Tapos gusto niyong gawin yan sa free media? Gusto niyong gawin yan sa internet, World Wide Web? At gusto niyo lahat ng mga vloggers mag-register sa inyo. Para saan? Bakit pa namin kailangan magpaalam sa inyo? Para lang kami ay mag-content. Di kapag nagpaalam pa kami sa inyo, di na tayo niyan. Accomplice nyo na kami o accomplice na namin kayo. Pakinggan pa natin. RCB, gayon din ang radyo at TV. Subalit pagdating sa online, ay pinapabayaan naman daw na puro fake news ang lumalabas. Ang binanggit na halimbawa rito ng kalihim ay kapag may anunsyo ang gobyerno na walang pasok. Ang babaw. Ang niya ng fake news, inanunsyo ng palasyo, walang pasok, tapos may nagpakalat, may pasok. So yun daw yung fake news. At dahil doon sa mga ganitong instances, kailangan po natin gumastos pa ng panibago para makapagtayo ng isang regulatory body para magpulis, magbantay sa Facebook. So pera na naman ng taong bayan yan. Ano paki nyo? Do you know how social media works? I have a computer, I have a profile in my Facebook. Then I post some personal things in Facebook, though it's public. That's for public consumption. It's not my fault
kung ang pagkakaintindi mo doon sa post ko iba at iba yung pagkakaintindi ko, iba yung pagkakaintindi ng 5 kapitbahay namin. Hindi ko na kasalanan yun. Again, that is what I want to post in my wall. Sa wall ko Hindi ako pupunta sa ibang wall para mangaway. Sa wall ko lang. Pupost ako tapos triggered kayo. Tapos sasabihin nyo, fake news naman yan. Pag hinanapan kayo ng datos, paano mo masasabi? Walay. So napakahirap nitong plano nila na i-regulate itong social media because sobrang lawak nito. Maniwala ka, minsan nga kumakain ako ng hamburger, gusto ko lang naman ng tahimik na buhay, biglang may nagsasalita sa likod ko. Paglingon ko, mag-isa lang naman siya. Yung pala, binablog niya yung hamburger. O, di ba? So ano yun? Yun pati yung mukbangers. Kailangan na magparehistro sa inyo. Ano gagawin niyo sa listahan? O, para easy target yung mga vlogger, ganon? Hindi nyo kami mauuto. Tangina, ano na yan? Lumang tugtugin na yan. Pero may nagpakalat naman ng fake news na may pasok. Ang mga ganitong senaryo ay nagdudulot anya ng kalituhan sa mga tao kung sino ang paniniwalaan. Punto ni Ruiz, kung vlogger o social media influencer man, kailangang tanggap din ng mga ito ang kanilang responsibilidad sa publiko. Lalo na raw kung patungkol sa mga mabibigat na issue sa lipunan. Kaya sambit ng Makikita mo naman yan sa caption Makikita mo naman yung caption kung talagang totoo yung balita. Hindi. At saka hindi naman tanga mga Pilipino. Alam naman ng mga Pilipino alin yung totoo sa hindi. O, inalaw nyo ang AI sa Pilipinas. Ang daming kumakalat na mga AI. Ini-AI yung mga labi ni Pastor Kibuloy, ni Bongbong Marcos, o sino-sino pa mga politiko. O, bakit hindi nyo pagbawalan yun? Kumbaga, kung pininturahan ko yung bahay ko, yung loob ng bahay ko ng green, wala kang pake. Unang-una sa lahat, bahay ko to, bakuran ko to, kahit maghilata ako dyan maghapon, magdamag sa bibabaw ng bubong namin, may paglaro ako sa aso, o hindi ba, magpagulong-gulong ako sa putik, basta nandoon ako sa loob ng bahay ko, wala akong inagrabyado, and syempre, protektado ako ng batas. O, ang problema. Ganito nga ngayon, ganito nga ngayon ang mga nasa gobyerno, mga power tripper. So paano na yan? PCO chief, pinag-aaralan nila ngayon ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media. Sa ginanap naman na press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na dapat makipag-ugnayan o makipagtulungan din si mga mambabatas sa Kongreso hinggil dito dahil sila din naman ang gagawa ng batas. Sa kabilang banday, naniniwala si Castro na napapanahon ang pagkakaroon ng regulatory body para dito. Separate na regulatory body for the social media ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan. Anong pag-aabuso? Unang-unang mga nang-aabuso yung mga mainstream media. Natatandaan ninyo, kaya ang daming mga media men, lalong-lalo na sa probinsya, namamatay. Alam mo ba istorya dyan? Yung mga local media men, ganun ang gagawin nila. Pupunta sila doon sa isang negosyante. Tapos, hihingan nila yung negosyante. Pag hindi nagbigay sa kanila yung negosyante, sisiraan nila yung negosyo ng negosyante. Si Pastor Apollo Kibuloy, naging ano yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din. Merong isang newscaster na lumapit sa kanya. Nanghihingi ng proteksyon. Kasi daw, para daw maproteksyonan si Pastor. Sabi niya, hindi ko naman kailangan ng proteksyon. Magkano ba yan? Basta magbigay ka ng ganitong halaga buwan-buwan para sa proteksyon mo. Sabi ni Pastor, hindi ko kailangan proteksyon. Ayoko niyan. Pasa ko sa mga ganyang extortion. Ayoko niyan. Anong ginawa nung reporter na yon? Binanatan, araw-araw si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang mamatay siya. Hanggang namatay na lang yun. Walang ibang ginawa yun kundi banatan si Pastor Apollo Kibuloy dahil lang hindi nagbigay ng ayuda sa kanya. Ganun din ang ginagawa ng ibang mga media men. So, paano mo masasabi ngayon? Na kayo lang ang malinis. Parang sinasabi mo, nanggagaling sa mga influencer yung dumi, tapos yung mga nasa mainstream media malinis. Madam, for your information, social media personality ka din. Bago ka naging aso bago ka maging aso ni Bongbong Marcos, ikaw ay vlogger din na nagpapahayag ng iyong opinion. At alam mo sa sarili mo na when you do that, saklaw ka ng batas sa malayang pagpapahayag, tama? So bakit ngayong nandiyadyaan ka na? Biglang kailangan na ng regulatory body sa social media para malabanan ng fake news. Regulatory body. Gagawa na naman kayo ng mga hearing in aid of legislation. Gagastos na naman tayo dyan. Tapos pagkatapos, anong mangyayari? Kapag ka na-approve yan, so magtatayo ng panibagong magtatayo kayo ng regulatory body o regulatory board, di ba? Tapos anong gagawin niyo? Di malaya niyo ng sikilin lahat ng mga vlogger. Halimbawa, ikaw lang yung gusto ko. Lahat lang mga DDS vloggers, wag i-upload yung mga system, yung mga information nila dito. Hindi sila pwedeng sumali dito sa dito sa ating regulatory body.
di natin siya bibigyan ng clearance. O di mas madali na para sa inyo na i-eliminate yung mga kalaban ninyo. Yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. At kaugnay ng fake news, mali raw ang inilabas na ulat ukol sa pagka-rescue ng Chinese student na dinukot sa Taguig City. Noong nakaraang linggo nang iniharap sa Palace briefing, Ayan na. O, speaking of fake news. So, gusto nyo fake news, ayaw nyo ng fake news. O, parang lahat ng nanggagaling sa inyo, matinong balita, nanggagaling sa iba, fake news. O, ito. O, itong isang classic example ng pagsasalita ng mga nasa gobyerno na hindi na-verify at yung peking impormasyon yung kanilang ibinabalita. the Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang pambansang pulisya, partikular ang Anti-Kidnapping Group Chief na si Police Colonel Elmer Ragay, kaugnay ng nasabing usapin. Lumabas naman sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na hindi naman daw pala nasagip ng Anti-Kidnapping Group ang 14-year-old na foreign national. Tayo dyan. O, so galing mismo sa SILG natin na itong batang ito na rescue nila. Kinongratulate niya pa yung pulis. Malaman-laman, hindi pala pulis ang nakasagip dito sa mga batang ito. Sino nakasagip? Hindi alam, hindi na rin binalita ng mainstream media. Anak ng tinapay yan. O, so ano ngayon to? Paano to? Di ba? So sino ngayon? Kanino nang gagaling yung mga maling impormasyon? Lalong-lalo na lumalabas sa telebisyon. Lumalabas sa mga mainstream media. Yung mainstream media, hindi naman bini-verify. Kung totoo nga, basta binalita na lang. Bakit? Kasi sinabi, okay na yan. O hindi ba? O tapos ngayon, magagalit kayo sa mga vloggers. O katulad kaming banateros, anong style namin sa pagbablog? Ako lalo. Naghahatid ba ako ng mga expose? Meron ba ako sinabi? Sabi ng aking puting kamote, na sabi ng aking puting kamote, ay si ganito daw at si ganyan, ay si ganito at si ganyan. Wala kaming ganun. O usually saan kami kumukuha? Sa mga balita na. Para verified. Kami, banateros, ganun na. Ako, ganun. Kinuha ko sa SMNI, verified. Kinukuha ko sa TV5, verified. Sabi nyo, pagka mainstream media, verified eh. Tapos anong ginagawa natin? Nagre-react tayo. Minsan, ang reaction natin doon sa sa video na pinakita natin, hindi tayo agree. Madalas. Pero minsan, meron din naman, na-agree tayo. Okay naman. O, so anong problema dun? So ako ba, nag-ano na ako? Nag-fake news na ako? Hindi, di naman ako nagbabalita eh. Nagre-react lang naman ako sa balita eh. Kahit naman yung show namin sa SMNI, nagbabalita ba kami? Nagre-react na kami doon sa mga balita na naibalita na. Oh, so paano fake news? When you say fake news, meron kang pinakalat na maling balita. Oh, pero kung nireactionan mo lang yung balita, hindi ka naghahatid ng balita, nagre-reaction ka sa balita. At kung sakaling hindi tugma yung reaction ko sa reaction mo, comprehension ko sa comprehension mo, at hindi talaga tayo magkakaintindihan dahil di ako pumapayag sa pagkakamali ko, hindi ka rin pumapayag sa pagkakamali mo, o, anong tawag natin doon? O, di bahala na lang ang tao humusga. Di ba? Ganun naman tayo. Bahala na ang Diyos humusga. Bahala na ang tao humusga kung sinong tama sa ating dalawa. Ganun po. Sa mundo ng social media, merong nagfa-follow sa'yo, nagalit sa akin. Merong nagfa-follow sa akin, nagalit sa'yo. O, ganun lang ang buhay. Makikinig sa akin yung gusto kong pakinggan. Yung ayaw makinig sa akin, diwag. Plain and simple. O, sige, diretso. Taliwas ito sa umano'y maling ipinalalabas ni Rimulya na may rescue operation ng Anti-Kidnapping Group sa kaso ng estudyanteng dinukot mula Pasensya na, SILG Rimulya. Magaling ka. Mas magaling ka kaysa kay Abalos. Mas malayong magaling ka kay Abalos. Oh, pero mali po yung impormasyon na binitawan ni SOJ Rimulya, ni SILG Rimulya. Now, question is, nag-apologize na ba si SILG Rimulya? Sinabi naman ni SILG Rimulya na I was fed with the wrong information. I am sorry, I apologize. Oh, this is the real story. Oh, may ganun ba? Wala. Oh, so paano na yan? Oh, ano na? So move on na lang, ganun. So kapag kami, hindi kayo makamove on. Pero kapag yung fake news nang galing dyan sa inyo, move on agad. Si Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, ang hari ng fake news, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Ang daming ipinangako, 20 pesos na kilo ng bigas, peke, fake news. Ano pa yung mga kabulastugan na pinagsasasabi niya? Napakaraming mga kabulastugan yan. Hindi na natin isa-isa, nabutin tayo 5 araw. Pero ano talaga? Palpak talaga yung pamumuno. Anong peke dun? Fake news ba yun pag sinabi kong hindi siya magaling na presidente? Fake news ba pag sinabi kong bangag siya, pinapag-drug test siya, ayaw niya? Hindi ba? So yun ang problema natin. International School sa BGC Taguig. Tugon naman ang palasyo sa issue ito, kukumpirmahin nila kay SILG Rimulya kung anong katotohanan dito. May ilang concerns daw kasi na baka nabigyan ng fake news si Secretary Rimulya na siya namang naibahagi rin ng kalihim o nai-report sa Pangulo. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan. Ganyan, Claire, ang trabaho mo.
If they ask you a question and you have no answer, do not answer using your personal capacity because hindi ka binayaran sa sweldo mo para magsalita ka on your behalf or humagbigay ng opinion. Ang opinion na kailangan ng taong bayan, opinion ng Malacanang. So yung bang sinasabi mo, is that the position of Malacanang? Kaya nga tinanong siya ni Karen Davila, is that the position of Malacanang? No, ako lang to. Anak ng tinapay. So ano ka, presidente? May sarili kang rules? So ganyan, pag hindi alam ang sagot, nagkakalabo-labo na, i-confirm. O kita mo, kapag seremonya pinag-uusapan, mabait naman pala, confirm. Kapag ibang politika pinag-uusapan, mabait naman pala sumagot. Bakit? Kapag Duterte, triggered si ate. Sinabihan lang siya ni Harry Roque Sabi lang ni Harry Roque, ang hirap talaga, sa totoo lang, mahirap ang trabaho ng spokes, lalo na ang PCO. Kasi kailangan mo talagang ibenta yung gobyerno. Which is totoo, yun nga yung sinasabi natin na yun ang trabaho mo, Claire. Ang trabaho mo is ibenta sa amin, yung presidente mo, magsabi ka ng mga magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas para mapanatag kami. Na yung pera ng taong bayan napupunta sa maayos na mga batas at maayos na mga bagay-bagay. Pero bakit? Pag Duterte, gigil ka na kagad. Pero eto, kay Remulla, ang bait. We will seek confirmation from their office. Pwede naman pala yun eh. Pwede mo naman palang i-park yung yung question eh. Bakit sagot ka na sagot sa question? Tapos, masaklap nun, giving your personal opinion. So, what's the point na nandiyan ka pa? What's the point kung nandiyan ka pa kung yung trabaho mo, hindi mo naman nagagawa? Dito, kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. Kukonfirm lang po natin kay Secretary John Vic Remulla para po mas detalye ang ating pagsagot. Yon ang sinasabi ko. Pag mayroon kang hindi nasagot, hindi pa na pag-uusapan ng ninyong dalawa ng presidente, hindi ka dapat nagbibigay ng opinion, suhestyon o kung ano man. Wala kang bilang dyan. Ang trabaho mo lang, maging parot. Ang trabaho mo lang ay maging tagapagsalita, tagapaghatid ng magandang balita kung meron man. Ilang araw ka na nakaupo dyan. Wala ka pang... Yung isa pa lang na magandang balita, yung ibinalita mo na nakalaya na tayo dun sa mababang reputasyon pagdating sa pagutang. Hindi ba? Ngayon may mga pinapakalat na naman kayo na fake news. Mas malaki yung nabentang ginto ni Duterte. Pero hindi nyo naman nilalagay kung bakit nagbenta ng ginto si Pangulong Duterte noong panahon niya. Dahil may pandemic tayo noon, mga tanga. Sa tingin nyo, saan kukuha ng pera si Digong? Saan kukuha ng pera si Digong? Sa Pilipinas, hindi naman huminto ang build. Hindi naman huminto ang beautification ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin naman kahit may COVID. Dumaan naman, pinambibili natin ng mga bakuna. Hindi naman lahat yan libre. Pero itinuturok sa inyo yan ng libre. Tapos ngayon, magsasalita kayo ng ganon patungkol kay Duterte na kesyo mayaman, kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala kayong mapapatunayan. Pwede naman palang kumpirmahin eh. Sana sa susunod, kumpirmahin mo na lang. Hindi yung basta makapagbanat ka sa mga Duterte, kota ka na. Patungkol pa rin sa fake news, una nang binigyang diin ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na mismong ang kasalukuyang pamahalaan ang pinanggagalingan umano ng mga maling impormasyon. Fake news talaga, fake news. Katulad yan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw ko ng impeachment. Pero pucha, kauna-unahang pumirma yung anak niya. Anong tawag dun? Di kagaguhan. Alam nyo ba, ito atin-atin na lang, huwag kayo maingay. Pero alam mo ba kung bakit hindi pumirma yung congressman na anak ni Bong Revilla? Alam niyo kung ba't hindi pumirma? Kasi sinabi ni Bong Revilla, huwag kang magsasign dyan. Huwag kang pipirma dyan. Alam din ni Bong Revilla, ang galawan dyan sa kamara. Ay sinabihan niyo yung anak niya na huwag kang bibigay sa abuloy nila. Huwag kang pumirma dyan. Kahit na pabudots-budots lang yun. Kahit pa paano nakakapagbigay ng mga impormasyon. Ano pa, Sal? Nelo, isa sa pinakamalaking halimbawa nito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad. Walang armas yung sumalakay. Hindi pa siya nag-apologize yan. Hindi niya pa kinokorek yung kabubuhan niya yan. Ayan nakita nyo, papasok sa loob. Nasa loob na nga ayan ito, Glory Mountain to eh. Nasa loob ka na ng Glory Mountain kita mo, naka full battle gear ka ba? Isa lang tao hinahanap. Dami-daming balang dala, kala mo, may kipaggera sa mga Abu Sayyaf. Walang hiya naman talaga. So sila ang unang-unang mga fake news. Sa naganap na 16-day siege ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Tingnan niyo yung ginawa nila sa KOJC. Hindi po ba? Nakita natin. Buong mundo, napanood natin. Kung paano sinalakay ng mga armadong pulis. Special SWAT teams. Armado high-powered sinalakay. In fact, may namatay pa nga At maraming nasaktan. Pero nung tinanong ang pamahalaan, tinanong si Presidente ni Marcos Jr., sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yon?
Pinuna rin ng dating palace official ang misleading statements ni na Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin sa controversial na issue ng blank items sa BICAM report ng 2025 national budget. O lahat, lumalabas yung baho nyo. Gusto nyo ng fake news? Tinan mo meron pang sinasabi si Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos, lahat daw ng mga troll ay kailangan daw lipulin. Putang ina niyan, siya yung merong speech Nagpapasalamat siya dahil sa meron siyang troll farm. Meron siyang troll army. Tingnan mo, kapag nag-post ka doon nag-post siya ng sa kanyang Facebook at saka sa kanyang YouTube. Pag tiningnan mo yung mga comment, putang ina niyan, lahat puros walang kaibigan, dalawa kaibigan, walang muka, Chinese yung character, Vietnamese. Tapos nagtatagalog. Ang galing mo talaga, President Marcos, ikaw na. Pero gusto niya patanggal troll farm. Gusto niya alisin yung troll farm. Putang ina, umamin siya na meron siyang troll farm. Si Maharlika na din na nagsabi na meron siyang troll farm. Nakita daw mismo ni Maharlika. O sabi ko nga sa inyo, iba ang mga binibigkas nito doon sa katotohanan. Lahat ng ibinibintang nila sa kapwa nila. Lahat, itong mga congressman na to, lahat ng ibinabato nila. Putang ina silang may kagagawan yan. Most likely at kadalasan talaga, yung umutot at nagsabing mabantot, siya po ang may kasalanan. Siya talaga yung original na umutot. Yung mga nagsasabi na magnanakaw ka, ayan tingnan mo. Kapag tinuro kita magnanakaw ka, nakita mo isa lang yung nakaturo sa kanya pero 3 daliri yung nakaturo sa sarili mo. Magnanakaw ka, ayan itong 3 to nakaturo sa iyo. So habang nagtuturo ka sa iba nang wala kang ebidensya, ikaw yung may kagagawan karaniwan. Fake news. Anong sabi ng gobyerno? Yan, yes. Sinundan ni Presidente Marcos Jr. Wala namang blanco Tingnan ninyo yung batas, General Appropriations Act. Wala. Fake news yun. Wala daw blanco. Sabi ni Cheese, wala. Sabi ng ibang congressman, meron. Sabi ni Bato, meron. Sabi ni Amy, meron. So ano talaga? Fake news. Ano pa? Bibigyan ko pa kayo. Nang konti pang patungkol dyan sa fake news. Ito naman. Wait. Ito. Ayan. Asan na ba yun? Nawala na. Ito. Saan na yun? Ayan, ito pala, sorry. Ito na pakikita ko sa inyo to. Si Jay Ruiz, yan po yung yung bagong PCO. Meron po kasing bali-balita tungkol sa kanya na siya daw po ay nag-divest. Ayun din. Siya daw po ay investor sa isang kumpanya. Siya nga daw po yung may-ari. Nangungontrata daw yun. May pera daw ng gobyerno na dumadaan sa kanyang opisina and so on and so forth. Yun yung kumakalat. Siyempre, magagaling yung mga DDS talaga, magagaling maghalukay yan. Minsan nga, yung pang mga nakadikit sa mga to, yung pang nagbibigay ng informasyon sa mga DDS. Ano yan? Siya presidente ng ganito, siya presidente ng ganyan. Tapos kumita pa dyan, si ganito, kumita yan ng ganito. Yung kumpanya niyan, may kontrata sa gobyerno. So, kung may kumpanya ka, may kontrata sa gobyerno, conflict of interest yan, di ba? Katulad halimbawa, noong Department of Agriculture Secretary, meron din siyang mga business na related sa agriculture. Anong ginawa ng Agriculture Secretary? Nag-divest. Umalis na po siya doon sa kanyang kumpanya. Tama, di ba? Pero ito, iba naman ang istorya ni Jay Ruiz. Ang sinasabi ni Jay Ruiz ay wala daw katotohanan yan, fake news yan. Hindi totoo yan, hindi ako naging miyembro niyan, blah blah blah, and so on and so forth. Sige, pakinggan natin si Jay Ruiz. Malabas na information regarding doon sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. Hindi daw Hindi daw siya owner. Sige. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as a representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po ay nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital. Never owned a single share, Never owned a single share. Para lang siyang spokesperson. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Oy. Totoo yan, hindi?
walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Oh, wait mo lang. Ay, huwag mo nga hamunin. Sabi ko nga sa inyo eh. Huwag nyo nga hamunin ang talino ng mga magagaling kumalkal na mga DDS. Yan yung qualities na wala yung mga vloggers ni Bongbong. Pinaglihi sa bulbul na buhul-buhul yung mga yun eh. Ang tatangan ng mga yun, promise. Walang kapasidad yung mga yun mag-research, mag-analyze. Wala talaga. Pero pag sila sasurugando sa asot ang kumilos, putang ina niyan. Sigurado ako pati balon-balunan nyo lalabas. O, kita mo nga yung mga yung mga congressman, di ba? Na-audit sila ng di oras, picture pa lang yun. Na-audit na yung mga buhay nila eh. O, ang dami naglabasa na kagad ng mga picture eh. Na yung mga mamahalin na mga gamit nila samantalang magkano lang ang sweldo nila eh. Dati nagta-tricycle lang, biglang nagkaroon ng artista man eh. O, di ba? Ganyan kagagaling yung mga researchers ng mga DDS. Wait ka lang, sir. Wait mo lang. Oo. 'Di ba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan Oh. kung bakit ako pumayag Ano? ng biging Presidential Communications Office Bakit? Secretary Bakit? ay upang labanan ang fake news. Oy. Upang labanan ang fake news. Kaya daw siya nandiyan dyan upang labanan ang fake news. O, eto. Siguro bago tayo magwakas, ipakita natin. Ipakita natin yung sinabi ni Claire Castro. Ayan, Sabi niya, PCO Secretary J. Ruiz is in the process of divesting from his businesses following his appointment as communication chief. Kasi nga, ang tinanong nga dito is etong kumpanya na ito. Hindi lang specific na binanggit dito sa dito sa post na to, o sa statement na to, na yung business na yun, yung magic whatever na yan. O kung ano man yung business na tinatanong sa kanya, yung nirelease ni politiko. Pero ang sinasabi nito na nag-divest na siya. Sinasabi nitong PCO chief natin na, o secretary natin na hindi daw siya, hindi daw siya kailanman nagmay-ari. Pero according naman dito sa statement na ito ni Claire Castro, nag-divest na siya sa kanyang mga negosyo. At meron daw siyang 60 days to divest to avoid potential conflict of interest. Paano ka magda-divest kung hindi ka membro niyan? Kung hindi ikaw may-ari or wala kang shares, paano ka magda-divest? Ngayon naman, kung gusto mo labanan ng fake news, ito mismo, galing mismo kay Claire, sabi niya, nagda-divest ka daw. Hindi ka naman member niyan, hindi ka naman, shareholders, hindi ka naman may-ari niyan. So saan ka nagda-divest? Yun. So, kayo nang bahalang, humusga ngayon. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kasi ayan, sabi ni Claire, divesting, sabi ni J. Ruiz, ayan, hindi daw siya, was not an incorporator of Digital 8. So, paano kang nagda-divest kung hindi ka incorporator? So, mag-usap kayong dalawa ni Claire. At sabihin mo si Claire, wag basta-basta kasi maglalabas ng mga opinyon na hindi naman importante. Kaya tuloy siya ay nababansagang doble kara. Noon, galit na galit sa mga Marcos. Ngayon naman, pinagtatanggol yung mga Marcos. Ipapaalala ko sa inyo yung kanyang napakagandang video. Ang tingin niya kay Bongbong, mahina ang utak. I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, Nagtaka. I-analyze nga natin si PBBM. Anong ito na pwedeng gawin? Diba? Ang nakakataka part na ganito. Ayan, nagtaka. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Ilan na advisor? Ilan na rin ang spokesperson niya ngayon? Ang dami na, dumagdag ka pa. Maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may sekretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Di ba? Pagka madami ka daw advisor, ibig sabihin wala kang alam. Ano tawag sa kanya? Pag masyado siyang madaming mga spokesperson. Ibig ba sabihin wala siyang bayag? Di ba? So kayo na bahalang humusga. Sabi ko nga siguro before nyong tingnan yung labas ng bakuran nyo, tingnan nyo muna yung loob ng bakuran nyo.
Linisin nyo muna yung loob ng bakuran ninyo patungkol sa paghahatid ng mga peking balita. Putay na. Si Bongbong panay ang report. Ang ganda raw ng Pilipinas. Flood control project, 5,500. Kinaumagahan, bumaha. Yan ang mga fake news. Yan ang katarantaduhang mga fake news talaga na ginagawa ng maganda ekonomiya, mababa ang crime rate. Ang yan ang fake news. Yan yung dapat na nililinis nyo muna. Kayo-kayo. Mag-meeting kayo, ayusin nyo muna yung mga sarili ninyo, siguraduhin nyo wala kayong mga basurang itinatago kasi lalabas at lalabas at lalabas yan. Mag-ingat kayo. Napakagaling ng mga Dutertistas na magkalkal ng mga baho ng mga nagmamalinis. Oh, hindi ba? Oh, ingat lang kasi mas lalo pang lalabas yung mga baho nyo in the future. Huwag nyo nga hamunin yung mga magagaling na mga investigative investigative vloggerist natin. Oh. So sana may natutunan kayo dito. Lahat ng fake news, okay tayo diyan, dapat talaga hindi natin tinatangkilik ang fake news. Pero siguro ang pinakamaganda na suggestion ng PCO kesa sabihin nyo na kayo yung malinis, yung hindi kaanib ninyo madumi, fake news peddler, mas maganda siguro ganito. Napakaraming mga tao ang nag-social media ngayon. Be a responsible social media user. Be a responsible poster. Make sure that when you post something sa social media, make sure it is verified by you, na talagang inaral mo yun, na talagang sa puso at isip mo, pinaniniwalaan mo yun, at walang bahid ng black propaganda yun. So, lahat ng mga pinapanooran nyo sa social media, vloggers, kailangan i-ano po ninyo, i-challenge ninyo yung kanilang mga sinasabi. Kung mali, you call them out. Kung tama, and then palakpakan nyo. Di ba yan naman ang lagi sinasabi ni Boss Dada sa inyo? Na hindi lahat ng sinasabi ko tama. Madaldal lang ako, madami akong sinasabi. And because I want to entertain you, may mga pagkakataon siguro na nakakapagsalita ako dito ng impulsive. Oh, dahil sa aking impulse, nakakapagsalita ako ng mga bagay na hindi ako sigurado. But again, I am trying to entertain you. If I am wrong, then you can correct me. If I am right, and then everybody happy.